Nagsalita na po ang mga eksperto, mga sangkay, tungkol po sa magiging kalagayan ng Pilipinas sa taong ito, 2024, dahil nga po sa lumalalang El Nino. Di umano mga sangkay. At eto po, no, may update po tayo tungkol dyan at I hope na marami mga Pilipino ang makapanood nito para po mas ma-inform po tayo kung ano nga ba ang magiging kalagayan ng ating bansa sa taong ito. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, mag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung kayo ay nanonood dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto nga po mga sangkay, meron po tayong update regarding po sa Pilipinas, no? Eto po, El Nino. Ayan po dito to affect up to 56 provinces by April 24. Ang pagkakaalam po natin ay nadaragdagan po mga sangkay ang nakita ng mga scientist o mga eksperto dahil po sa El Nino. Tagtuyot po mga sangkay, mas magiging mainit ang panahon sa taong ito 2024 dito sa ating bansa. At lalong-lalo na po sa ibang mga bansa like sa Europe, mga sangkay. So, panoorin po natin itong balita mga sangkay mula sa GMA Integrated News about po sa sinasabing El Nino posible umanong lumampas pa sa Mayo. Taliwas daw po sa unang pagtaya ayon sa Pag-asa. Nako, ibig sabihin, tatagal pa pala ito. Nadagdagan pa ang mga probinsyang nakararanas na ng tagtuyot dahil sa umiiral na El Nino. Nakararanas na. Ibig sabihin, marami na po mga probinsya ngayon ang nakakaranas nitong El Nino. Ayon po sa report. At sa halip na kumupa na sa Mayo, posibleng tumagal ang epekto niyan ayon sa Pag-asa. Grabe, lalampas pa po sa Mayo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang linggo pa lang ng 2024, pumasok na ang Cavite sa listahan ng mga nakararanas na ng tagtuyot o drought. Grabe. Cavite. Una pong tinamaan mga sangkay. Nakaranas po sila ng tagtuyot. Kaagad. Bagong taon. Ito na po ang balita kaagad ngayon mga sangkay sa ating bansa. Pasok dyan kung tatlong sunod na buwan ng 40% na lang ng normal ang ulan o mas mababa pa. Pasok din dyan kung limang sunod na buwan ng 80% hanggang 41% lang ng normal ang pagulan. At sa pagtatapos ng Enero, 14 na probinsya pa ang dadagdag dyan. Nako. Ayan po, probinsyang dadagdag sa May, sa may tagtuyot. January 2024. Ayan po sa 14. Ano yan? Sa January 14 or 14 po ang madaragdag? Karamihan ay agricultural provinces sa Northern at Central Luzon. Okay. So, ayan po. Yan po yung numero na maidaragdag mga sangkay. Sa January pa lamang, mga probinsyang makakaranas po ng tagtuyot. So, ang kawawa po talaga dito, yung mga, ano tawag dito? Mga farmers. At sa totoo lang, hindi lang din naman talaga sila maapektuhan dyan, maging tayo mga sangkay, na umaasa din po sa mga produkto mula sa kanila. Kapag wala pang produkto from, mula sa mga farmers, kawawa po talaga yung Pilipinas. Tulad ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Yung mga areas na already experienced dry spell during the past few months. Parang puro norte, no? Yung nabanggit. Ulitin nga natin. Yung mga nasabing mga lugar. Na, ito pinangalanan mga tulad lamang po. Pagka nagbigay po sila ng halimbawa. Central Luzon, tulad ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Yung mga areas na already experienced dry spell during the past few months, siya yung pwedeng magtuloy-tuloy. Sa pagtatapos ng Pebrero, tinatayang aabot sa 27 probinsya ang may tagtuyot Nako. na magiging 44 sa Marso Uy. Parami ng parami. at magpipik sa 56 sa Abril. Nako po. Ito rin ang posibleng magiging pinakamainit na panahon sa bansa, lalo sa Northern Luzon. April. Papunta na po tayo sa summer at that time. No? Mas magiging mainit. So, I pray na sana mapaghandaan po ito natin, no?
lalong-lalo na po yung mga patubig. Dito sa Metro Manila, mga sangkay pa naman, isa po yan sa banta. Kasi kapag magtuloy-tuloy ang tagtuyot, dahil nga po sinasabing mas malala po ito ngayon, 2024, saan po kukuha ng tubig? Mangyayari na naman dyan, mga sangkay, problematic na naman po tayo sa tubig. Ang init unti-unti nang nararamdaman sa huling mga buwan ng 2023. As high as more than 40 degrees Sa doon maraming probinsya sa may parte ng Northern Luzon area. At kung noon tinatayang huhupang El Nino sa pagtatapos ng Mayo, sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, posibleng ma-extend pa ito. Sasapat ba ang supply ng Angat Dam para Yan na. sa Metro Manila? Ayun na nga. Sasapat ba ang supply ng Angat Dam sa Metro Manila? Kung magtuloy-tuloy itong El Nino, mga sangkay, natural, bababa ang tubig. Ano nga ba ang magiging na ito, mga sangkay? Kasi, alam naman po natin, tubig, talagang suporta yan ang buhay ng tao. Sa ngayon ay kabilang pa ito sa mga dam na lampas sa normal ang level. Enough yung ating tubig para For now, enough. dito sa Angat, despite na meron tayong El Nino. Yun nga ang sinasabi natin, ang very critical dito is pag nag-extend yung dry spell or drought after May or beyond May. Nako po. Patuloy ang paalala ng Pag-asa na sa gitna ng lumalakas sa epekto ng El Nino. Bantayan ang kalusugan at patuloy na magtipid sa tubig. Para sa Jeep, Okay, guys. Ito po ay balita na mayroon nga pong delikadong situation tayo. Not this coming year. We are already facing 2024. No? So, kasama po natin dyan, mga sangkay, yung buong bansa na mananalangin para po sa ating bansa. Dahil nga po kung hindi po tayo magkakaisa sa prayer, pag-pray natin ang ating gobyerno, ipag-pray natin ang ating bansa na makarecover po sa kabila po nitong El Nino. Kasi itong El Nino, lalo pong lumalala dahil nga po sa global warming. Climate change. Okay? Imagine niyo mga sangkay, mayroon na pong global warming, may El Nino pa. Ano na? Ano ang kasunod nito? Kaya nga po, sana po, mas maging aware po tayo sa mga nangyayaring ito. Hindi po ito normal, mga sangkay, na mga kaganapan. Dati pag sinabing climate change, noong mga panahon, mga ancient na mga tao, hindi po yung kagaya na ito na abnormal, mga sangkay, na pagbabago ng klima. Pero ngayon, ibang klase na po, Well, what is your opinion, mga sangkay, sa talagang namang katakot-takot na mangyayari sa Pilipinas sa taong ito dahil nga po sa El Nino? Panalangin po natin ang ating bansa. Just comment down below yung mga opinion. And now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.